Hindi ka ba makatulog sa gabi? Pagod ka pa rin ba pagkagising mo sa umaga kahit na kumpleto naman ang iyong tulog? O baka naman nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi at hindi ka na ulit makatulog? Kung sumagot ka ng oo sa mga tanong na yan, malamang ay ginagawa mo ang mga ito. Una, hindi ka nag-exercise. Nakakatulong ang exercise sa kabuoang kalusugan ng iyong katawan. Kung hindi ka nakakatulog sa gabi, ang pag-exercise 2 oras bago mahiga ay makakatulong sa pag-relax at pagpapagod ng iyong katawan. Naitataas din nito ang iyong temperatura na nakakatulong sa pagpapaantok. Ikalawa, kumakain bago matulog. Umaabot sa 4 hanggang 6 na oras matapos kumain bago ka matunawan. Kaya naman mainam na kumain 3 oras bago ka mahiga para masigurong nakababa na ang mga kinain mo. Kapag ikaw ay humiga nang hindi pa tuluyang natutunawan, mas tumataas ang tsansa na ikaw ay maempatsyo, masuka o maging iritable at hindi komportable dahilan kung bakit nahihirapan kang matulog. Ikatlo, umiinom ng kape. Kailangan ng halos 12 hours bago tuluyang mailabas ng iyong katawan ang kape na ininom mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay uminom ng kape sa umaga, ang epekto nito ay pwede mo pa rin maramdaman hanggang gabi. Para makasigurong hindi ito makakaapekto sa iyong tulog, ugaliing huwag uminom ng kape paglampas ng tanghali. Ikaapat, umiinom ng alkohol. Marami sa atin ang ginagamit ang alkohol bilang pampaantok, lalo na kung kakagaling lang natin sa trabaho at gustong mag-relax bago matulog. Totoo na mabilis kang antukin kapag nakainom. Subalit ito ay maaaring makaapekto sa kalidad at himbing ng iyong tulog. Ang resulta, pagod ka pa rin pagkagising sa umaga. Bukod dyan, mataas din ang tendency na magising ka sa kalagitnaan ng gabi para umihi at mahirapang makatulog ulit. Ikalima, gumagamit ng cellphone sa higaan. Napakarami sa atin ang ginagawang pampaantok ang panonood o pagbabasa sa cellphone bago matulog. Pero sa katunayan, ang cellphone ay mas nagpapatagal sa pag-antok natin dahil ang ilaw nito ay nagpipigil ng produksyon ng melatonin, isang hormone na kailangan natin upang matulog. Para hindi maapektuhan ang iyong pagtulog, ugaliing i-off ang iyong cellphone 30 minutes hanggang 1 oras bago ka matulog. Ika-6, hindi nagpapatay ng ilaw. Tayo ay mayroong tinatawag na body clock. Kapag may liwanag, binabasa ito ng ating katawan bilang umaga at panahon para magising, mag-asikaso o kaya ay magtrabaho. Kapag nagsisimula ng dumilim, binabasa naman ito ng ating katawan bilang senyales na kailangan na nating magpahinga. Ang pagkakaroon ng ilaw tulad ng nightlight sa iyong kwarto ay pwedeng makagulo sa iyong body clock. Mainam na tanggalin lahat ng pinanggagalingan ng ilaw para ikaw ay magkaroon ng mahimbing na tulog. Ikapito, pinipilit ang sariling matulog kahit hindi inaantok. Minsan, kailangan nating magising ng maaga o di kaya ay may lakad tayo na kailangan puntahan, kaya naman pinipilit nating matulog agad. Pero kung ikaw ay hindi makatulog, mas mainam na tumayo muna at mag-asikaso ng iyong gawain kaysa umikot-ikot sa higaan. Matapos ang iyong gawain, mas malaki ang tsansa na makakatulog ka ulit. Ikawalo, ginagawang tambayan ang higaan. Importante na hindi ka gumagawa ng ibang bagay tulad ng pag-aaral o trabaho sa iyong kama. Kung ang iyong kama ay ginagamit mo lang para matulog, kapag humiga ka dito, agad na maiuugnay ng iyong utak ang pagtulog at pag-relax. Ang resulta, mas madali kang makakatulog at mas magkakaroon ng mahimbing na tulog. Ang karaniwang tao ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na tulog kada gabi. Ang kulang na tulog ay nakakaapekto sa pisikal at mental na kakayahan ng ating katawan
at nakapagpapababa ng ating resistensya. Kaya naman, siguraduhing makakuha ng tama at kumpletong oras ng tulog para sa iyong kalusugan.